Pwede na po tayo tutuloy na natin yung ating pag-aaral. So I was planning na ituloy yung ating pag-aaral dun sa divinity o pagiging Diyos ng banal na Espiritu. Pero as I was reviewing, nakita ko na marami pang mga verses ang kailangan nating tingnan na nagpapatunay na patungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. So, nandito po tayo sa part 12 ating pag-aaral. Nakita natin sa Roman numeral number 3, the triune God in relation to Himself. So ito na yung pangatlong installment sa ating pag-aaral ng chapter 2 of God and of the Holy Trinity ng ating confession. And under this, the doctrine of the Holy Trinity stated, okay, and dalawang bagay na inatakil natin dito. Una, the unity of the three divine persons. Okay, and under that, nakita natin our God is Trinitarian. So, merong tatlong subsistencies, but one substance only. Okay, tandaan niyo po yung mga key terms na yan. Bagamat English siya, madali namang matandaan kasi halos magkaka-rhyme. Subsistencies, substance. Pag sinabi natin subsistencies, yun yung persons of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, tatlong subsistencies, tatlong persons, pero they are one God. Diba? Our God is one God. Okay? One substance, one essence. Okay? Mahirap talaga maintindihan ito. Mystery talaga ito. Pero that is how God revealed Himself in Scripture. Kung paano siya nagpakilala sa atin. Yung ating pagkaunawa sa Trinity ay dahil lang sa ating pag-aaral ng Bible. Hindi ito dahil sa ating talino o sa logic natin o sa mathematical power natin or ability natin. God is beyond that. Okay? Pero bakit natin alam to? Kasi ganyan ang pagpapakilala ng Diyos sa atin sa Biblia. Tinignan natin yung mga passages ng dinaanan natin dyan. And then under this, number 2, nadaanan na rin natin, the unity or the divinity of the three subsistencies of God defended. So, subsistencies again, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And dito sa number 2, the Father is fully God, the Son is fully God, and the Holy Spirit is fully God. So, natalakay na natin yung una, the Father is God. Okay, yun yung pinakawalang controversy, kahit mga non-Trinitarian. Wala silang debate, pakikipagdebate or paglaban dun sa katuruan na the Father or God the Father or God the Father who revealed Himself in the Scripture is God. Okay? Pero dito nagkaroon ng maraming controversy doon sa letter B, the Son is God. Okay? Lalo na doon sa monotheistic belief, na ipinasa sa atin ng mga mananampalatayang Israelita, of course, including the non-believers, kasi sa Judaism or sa Islamic, sa Israeli faith or sa Islam faith, not Islam faith, sorry. Sa pananampalataya ng mga Hudyo, even from the Old Testament up to the New Testament, monotheistic. There's only one God. And then, nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, inireveal sa atin sa Scripture na siya ay Diyos. Doon na nagkaroon ng maraming controversies, di ba? Kahit sa church history, nagkaroon ng maraming mga problema pagdating sa doctrine of the deity of the Son of God. Maraming debate, maraming heresy. Pero na-resolve naman po yan. Kaya yung mga teachings na umabot sa panahon natin ngayon, established na siya. Madali na natin siya maintindihan. Pero tinitingnan pa rin natin yung mga key verses na tulad dyan, John 1:13, John 1:18, John 20:28, yung mga pinag-aralan natin last time. So tutuloy natin ngayon. Okay? So the Son is God continued. Dito pa rin tayo sa the divinity of the Son of God o yung pagka-Diyos ng anak ng Diyos. So paragraph 3 pa rin yan.
In this divine and infinite being, there are three subsistencies. Diba? Dinefine ng ating confession. No? Three subsistencies: the Father, the Word or Son, and Holy Spirit, of one substance. Power and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. Diba? They are one God, but they are not divided. No? Hindi natin pwedeng paghati-hatiin yung Diyos. Dahil merong tatlong persona, tatlo yung Diyos. Hindi. Iisa lang ang Diyos. Yan sinabi ng ating confession. Whole divine essence, one, yet undivided. Okay? Isa sila, may tatlong persona, pero hindi sila tatlong Diyos. Iisang Diyos lang, pero may tatlong persona. Yan ang Trinity. Okay? Kaya pag hindi natin inaral talaga yan, at hindi tayo pamilyar at babanatan ka ng mga kulto, malilito ka talaga. No? Baka hindi mo talaga maipagtanggol ang iyong pananampalataya. So that's why we are spending time, no, sa pag-aaral na ito. Ayaw natin bastang lagpasan, madaling lagpasan no? Pero gusto ko ipakita sa inyo, nire-record natin ito para pwede nyo reviewin, no? Para kung sakali man, halimbawa, magkaroon kayo ng pagkakataon na may makausap kayo ng mga hindi naniniwala sa Trinity, may mga basic, no, na pinag-aaralan natin, pwede po ninyong magamit, no? Pwede po ninyong mabalikan. So, pang-apat na tayo na scripture passage ngayon. Under the Son is God. Okay? Hebrews chapter 1 verse 8. Okay, ganito yung nakasulat sa ESV. And again, when He brings the firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. Of the angels, He says, He makes His angels winds, and these ministers a flame of fire. But of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Okay? So, ito pong passage na ito, ang isa sa mga pinakamalinaw na passage sa New Testament na nagtuturo sa atin na ang anak ay Diyos. Okay? Isa sa mga pinakamalinaw. Okay? Actually, lahat po itong mga verses na pinag-aaralan natin, malilinaw talaga sila. Pagka na-familiarize nyo yung sarili nyo, or na-master po ninyo itong mga verses na ito, hindi kayo malilito no? Pagdating sa turo ng Biblia, na ang anak, katulad ng ama, ay Diyos. Okay? Hindi siya mababang uri ng Diyos o hindi siya tao lamang. No? Na katulad ng tinuturo ng ibang mga relihiyon, no, sa ating bansa. So meron ako ilang mga paliwanag dito, no, sa Hebrews chapter 1 verse 8 na mahalaga na tingnan natin. Una, the Son is not just equal to angels, but He is far superior than all of them. So dun sa author ng Hebrews, sinabi niya dun sa verse na binasa natin, hindi kapantay lamang ng mga anghel ang ating Panginoong Jesucristo, kundi siya higit sa mga anghel. Kaya pag pinag-aralan niyo yung sulat sa mga taga-Hebreo, makikita niyo doon, inisa-isa ng sumulat kung bakit ang Panginoon ay higit sa lahat at kung bakit ang Panginoon ay sapat para sa pangangailangan nating lahat. Okay? At ang isa sa mga binigay na patunay ng author doon, yung mga anghel. Okay? Kasi ang isa sa mga issues probably nung panahon na sumulat yung author ng Hebrews, merong paniniwala na pwedeng sambahin yung mga angels. Okay? Sinabi ng author ng Hebrews, no, na hindi, bukod sa hindi sinasamba ang mga angels, ang ating Panginoong Jesucristo ay higit sa mga angels. Okay? Yan ay malinaw dun sa talata na unang binasa natin. At binanggit din ng author yan dun sa mas nauna pang mga talata, dun sa Hebrews chapter 1 verses 4 to 5. Ganyan ang sabi, no? Having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs, for to which of the angels of God did God ever say, you are my son, today I have begotten you. So dito may paulit-ulit, no, na pinapatunayan ng sumulat sa mga taga-Hebreo na ang Panginoon ay higit
kaysa sa mga anghel. At dito pinakita niya na isa sa mga dahilan, siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat at siya ay tinawag ng Diyos na anak. Wala naman pong anghel na tinawag ng Diyos na kanyang anak. No? Maliban sa anak ng Diyos. So, ang point natin dito, the superiority of the Son is not His priority over the angels in creation, for He is not created. It is His superiority because of His divine essence. Ang Panginoon ay hindi higit sa mga anghel kasi nauna siyang nilikha. Hindi ganoon. No? Hindi po nilikha ang anak. Hindi po nilikha ang Panginoong Jesucristo. Siya po ay higit sa mga anghel sapagkat siya ay Diyos. Okay, yun ang dahilan. Kaya higit ang Panginoon sa mga anghel. Hindi dahil sa mas mataas ang ranggo niya kumpara sa ibang mga anghel o mas makapangyarihan siya kumpara sa ibang mga anghel. Hindi. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi katulad ng mga anghel kasi hindi naman siya nilikha eh. Ang mga anghel nilikha. Pero ang Panginoong Jesucristo ay lumikha. Siya ang lumikha ng mga anghel. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos. Okay, yun ang dahilan kung bakit siya higit sa mga anghel. Pero hindi lang ito, no, ang punto na binigay sa atin doon sa talata na yan, na ang Panginoon ay higit sa mga anghel. Dinagdagan pa ng punto na ang anak ay dapat sambahin ng mga anghel. So, hindi po yung mga anghel ang dapat sambahin. Sinasabi ng author, no? Ang dapat sambahin, ang Panginoong Jesucristo at pati mga anghel dapat sumamba sa Kanya. Baga, gumuho, no, yung turo ng mga bulaang tagapagturo na dapat sambahin ng mga anghel. Sa pamamagitan ng kanyang counter-rebuttal, hindi. Dapat nga yung mga anghel ang sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Doon sa Hebrews chapter 1 verse 6, ganito nakasulat. Papansinin niyo, hindi tayo maalis sa Hebrews chapter 1, no? Kasi nandyan yan, yung sa unang discussion ng author ng Hebrews, inuna niya yung superiority o pagiging dakila ng Panginoon sa mga anghel. Noon sa verse 6, ganyan na nakasulat. And again, when He brings the firstborn, ang tinutukoy ang anak ng Diyos, into the world, He, ang tinutukoy God the Father, says, let all God's angels worship Him. So, maging ang Ama, okay, inuutusan ang lahat ng mga anghel na sambahin ang kanyang anak. Diba? Kita nyo, no? So, dito pa lamang, malinaw na ang Panginoon, ang anak ng Diyos ay Diyos. Napansinin ninyo, if angels worship anything or anyone but God, that would be idolatry. And God would not tolerate this. Pero dito sa talatang 6, no? Nakikita nyo, ang Diyos mismo ang nag-uutos at nagsasabing, lahat ng mga anghel, sambahin ang anak. Ngayon, kung sasambahin ng mga anghel ang anak, pero ang anak ay hindi Diyos, ang tawag dyan ay idolatry. And God will not be pleased about that. At hindi sasabihin o iuutos ng Diyos na sambahin ng mga anghel ang Panginoong Jesucristo, ang anak, kung magiging idolatrous naman yung worship na yan. No? So, ibig lang sabihin, legitimate ang pagsamba dapat ng mga anghel sa Panginoong Jesucristo, hindi lang dahil sinabi ng Ama na dapat nilang gawin yon, kundi dahil ang anak ay Diyos. Okay? Nasusundan nyo yung ating pong explanation. Hindi po kailanman pwedeng sambahin ang nilikha lamang. Kahit naman po yung mga angels, alam nila yan eh. No? Kahit po yung mga angels, aware sila na hindi sila dapat sinasamba. Mga tao nga lang ang nag-iimbento ng ganun eh. Na dapat sambahin ng mga anghel. Pero ang mga anghel nga mismo, sinasabi nilang wag silang sambahin. Tingnan niyo itong isang halimbawa. Dun sa Revelation 22. Ate. Ayan, sa Revelation 22 verse 8 and 9. I, John, yung John the Apostle, sumulat ng Revelation, I'm the one who heard and saw these things, and when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said to me, you must not do that. I am a fellow servant with you
and your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God. So dito makikita mo, nung nagpakita sa vision ni John, yung angels, o yung angel, gusto ni John na mag-bow down o lumuhod, nagpatira pa para sambahin yung angel. Kumbaga, siguro ganun talaga ka-majestic yung appearance ng mga angels. Kaya yung unang reaction talaga ng lahat ng tao, actually yung ganitong klase ng reaction pag nabasa niyo sa scripture, pare-pareho eh. Pag nagpakita ang isang angel sa isang tao, ang immediate reaction niya, mag-worship. So most probably, talagang yung mga appearance ng mga angels na ito, hindi natin alam yan, kasi walang record sa scripture ng image ng mga angels. Description lang yung nakikita natin sa scripture na madalas naman vision. Hindi siya talaga physical manifestation, kundi vision. So pagka po vision, hindi natin pwedeng gawing literal. Lahat. Okay? Siguro ang isang malinaw, yung appearance nila glorious. Ibig sabihin, nagniningning siguro ang liwanag, na pag nakikita ng mga tao, sapagkat hindi tayo sanay, iniisip natin dapat sambahin. Ang sinabi ng angel, hindi sila dapat sambahin. Hindi dapat ginagawa yun. Kapagkat sila ay mga lingkod lang din lamang, sabi niya, worship God. Diba? Kahit ang mga angels, alam nila, hindi sila dapat i-worship. Dapat ang i-worship Diyos. At ang anak, pinakita natin sa mga una, ay Diyos. Okay? And then pangatlo, the Son is called by God the Father as God. So dito po sa talatang ito, Hebrews 1:8, malinaw na tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Okay? Ano sabi doon sa Hebrews 1:8? But of the Son, He, referring to God the Father, who is speaking here, your throne, O God. Okay? Your throne, O God. Ang tinutukoy po dyan ay ang anak ng Diyos. Pero pansinin ninyo, nung tinutukoy ng Ama ang anak, tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Okay? So dito po sa sentence na ito, ang nagsasalita dyan ay malinaw na God the Father. At ang tinutukoy niya sa sentence na yan ay walang iba kundi ang God the Son. At dito, sinabi niya, God the Son, or the Son is God. Okay? Your throne, O God. Ang trono mo, O Diyos. Tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Diba? Ayan. Kung tinawag ng Ama ang anak na Diyos, bakit ayaw tanggapin ng marami na ang anak ay Diyos? Kung ang Ama na mismo ang tumatawag sa kanyang Diyos. Hindi ko maintindihan talaga yun. A point. Therefore, without any ambiguity, the Son is clearly called God by God the Father, which proves His full divinity and equality with the Father. So walang pagdududa sa Hebrews chapter 1 verse 8 na pantay ang Ama at ang Anak at sila ay iisang Diyos. Okay? So let's leave Hebrews 1 verse 8. Punta tayo sa susunod, number 5 na verse. Titus chapter 2 verse 13. Ang nakasulat sa Titus 2:13 ganito. Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Our great God and Savior, Jesus Christ. So meron po akong ilang mga paliwanag dito. Una, the individual words great and God, di ba sabi diyan, our great God and Savior Jesus Christ. When used in the same sentence, often to refer to God, or when used in the same sentence, often refer to God in the Old Testament. So wala yung to. So when used in the same sentence, often refer to God in the Old Testament. Ibig sabihin, yung pag pinagsama yung salitang great at saka God sa isang sentence, laging ang tinutukoy, Diyos. Nasundan niya, pag pinagsama sa isang sentence yung great at saka God, dalawang word, okay, sa isang sentence o sa isang verse,
lagi ang tinutukoy niya, Diyos. Okay? So may mga verses tayo na kinuha sa Old Testament. Okay? Kasi sa Old Testament, hango ito no? Yung description na ito. Magkasama lagi yung great at saka yung God. Pansinin nyo dito sa Deuteronomy 7:21. Tingnan nyo. Sabi diyan, you shall not be in dread of them, for the Lord your God is in your midst, a great and awesome God. O, tingnan nyo, yung dalawang word, great at saka God, magkasama sa isang sentence. Sino ang tinutukoy? The Lord your God. So, pag nakita nyo yung salitang Lord, tapos malalaki yung letter, okay, sa Old Testament, si Yahweh ang tinutukoy. Okay, si Yahweh. So, that's God. Okay? The God of the Bible. Pero pansinin niyo, yung word na great and God, magkasama dyan. No? Meron pa, sa Deuteronomy din, chapter 10, verse 17, ganun din. Magkasama rin yung dalawang word. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, yung unang word, the mighty and the awesome God, who is not partial and takes no bribe. Pansinin niyo, sa isang sentence lang din siya, magkasama yung great at saka God. Sino tinutukoy? The Lord your God. Okay? Si Yahweh. Okay? Pagka magkasama yung great at saka God sa isang sentence, ang tinutukoy lagi niya, si Yahweh or God of the Bible in the Old Testament. And then, Daniel chapter 2 verse 45. Yan, medyo maliit kasi mahaba yung verse. Pinagkasya ko lang. Sabi diyan, just as you saw a stone, and that a stone was cut from a mountain by no human hand, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold, a great God, okay, magkasama ulit, yung great at saka God, has made known to the king what shall be after this. The dream is certain, and its interpretation sure. So, sino tinutukon dyan? A great God. Si Yahweh pa rin. Okay? And then Ezra chapter 5 verse 8, ganun din. But be it known to the king that we went to the province of Judah, to the house of the great God, si Yahweh. It is being built with huge stones, timber, and is laid in the walls. This work goes on diligently and prospers in their hands. So, ang point lang natin dito, pag pinagsama mo yung great at saka God sa isang sentence, laging ang tinutukoy si Yahweh, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na buhay. Diba? Ang observation natin, nung ginamit ni Paul yan, hiniram niya yan from the Old Testament, yung LXX na yan, ibig sabihin Septuagint. Ibig sabihin ng Old Testament Septuagint, yung Old Testament translation niya sa Greek. Kasi ang Old Testament originally Hebrew. Okay? Pero tinranslate yan sa Greek. Ang tawag po sa translation na yon ng Old Testament sa Greek, Septuagint. Emphasize that the Lord Jesus is not only human but divine, equal with God, with the God of the Old Testament. Kasi dun sa verse na ginamit niya sa Titus 2:13, our great God and Savior, Jesus Christ. Ang tinutukoy, hindi God the Father Ang tinutukoy, God the Son, si Jesus Christ. Our great God and Savior, Jesus Christ. So, ibig sabihin, nung hiniram ni Paul yung paggamit ng dalawang words sa isang sentence at tumutukoy kay Yahweh sa Old Testament, malinaw sa isip niya na nung ginamit niya yan para tukuyin ng Panginoon, ipinapakilala niya na ang Panginoon ay Diyos. Hindi accident, no? Na ginamit ni Paul yung dalawang salita na ito. Conscious si Paul. Nung ginamit niya yung dalawang salita na yan sa isang verse to describe the Lord, para ituro na ang Panginoon ay Diyos. Hindi lang po siya tao. Ang Panginoon ay Diyos. Okay? Next explanation, according to the Granville, ito pa isa, no? Ito pong Granville-Sharp's rule, ano po ito? Isang rule sa Greek language, Greek understanding. The Apostle Paul, when using God and Savior, was referring to Jesus Christ. Sabi kasi nung iba, hindi naman ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy niyan. No? Kung ang paggamit sa Old Testament yan, ang tinutukoy ay si Yahweh, so ibig sabihin, nung ginamit ni Paul yan, ang tinutukoy ni Paul, God the Father.
hindi si Jesus Christ. No? Doon sa sentence na yon, our great God and Savior Jesus Christ, ang salita na tumutukoy kay Jesus Christ, yung Savior. Pero hindi yung our great God. Yun ang paliwanag ng iba. Kaya lang meron kasing Granville-Sharp's rule. No? At dito, maganda yung paliwanag ni James White. Pinaliwanag ni James White, no? Sabi niya dyan, basically, the rule states that when you have two nouns, which are not proper nouns, yung mga proper nouns, yung mga proper name, di ba? Halimbawa, Cephas, Paul, Timothy, yung mga pangalan ng tao, yan mga proper nouns, which are describing a person and are connected to the word and the first noun has the article the, while the second does not. Both nouns are referring to the same person. So, ibig sabihin, pagka merong dalawang proper noun, no, doon po sa isang sentence na connected ng and, ano sabi po dyan? Hindi. Pagka merong dalawang hindi proper name, halimbawa, pronoun, o kaya adjective ang ginamit, pero magkasama sila sa isang sentence, pinagdugtong sila ng salitang and, ang tinutukoy daw po nun ay isang person lang. No? Wala po siyang tinutukoy na ibang person dun sa sentence na yan. Halimbawa, dun sa sentence sa Titus 2:13, our great God and Savior, Jesus Christ. So yung great God na pinagdugtong ng and, tapos may Savior, ang tinutukoy ng lahat ng sentence, ng words na yun, si Jesus Christ. Yung ibig sabihin ng Granville-Sharp's rule. No? Kaya dun sa Greek construction, original translation, original language na ginamit, no, doon sa verse na yan, ang tinutukoy ng mga salita na yun ni Apostle Paul, ng God and Savior, ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi God the Father. Sabi ng iba, hindi. God the Father yun. No? Para i-deny na si Jesus ay Diyos. Sabi, hindi si Jesus yung tinutukoy. Si Jesus yung Savior, pero hindi siya yung God. Hindi siya yung great God. No? Ang great God, yung si Yahweh. Pero sabi dito, sa rule na ito, pag pinagsama yung dalawang hindi proper noun, pinagdugtong na and, tapos merong the, yung definite article na the, ang tinutukoy niya, same person. At dun sa verse ng Titus 2:13, yung God and Savior, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Medyo mahirap takasan ito ng mga cults, no? Kasi ano na to Greek grammar rule na yan no? So, kung hindi ka marunong sa Greek, hindi mo maintindihan yan. Pero kung maalam ka sa Greek, hindi mo siya pwedeng i-deny. And actually, hindi lang po si Apostle Paul ang gumamit niyan, no? Ng ganyang klase ng Greek construction. Kahit po si Peter, ginamit din po niya yung Greek construction na yan. And the very same words, no? Doon sa kanyang greetings sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Ano nakasulat doon? Tingnan niyo. Simon Peter or Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of, tingnan niyo, our God and Savior Jesus Christ. Our God and Savior Jesus Christ. Di ba katulad din ng Titus chapter 2 verse 13, sabi, our God and Savior, Jesus Christ. Same construction. So, si Paul, at saka si Peter, parehong native Greek writers itong mga to. No? So, naiintindihan nila yung grammar, parang tulad natin, mga Pilipino. Diba? Abisado natin yung grammar pag nagsusulat sa Filipino. Sa English language, meron ding grammar. So sa Greek, meron ding grammar. At dun sa grammar sa Greek, pag magkasama yung God, tapos salitang Savior, tapos pinagdugtong ng and, ang tinutukoy niyan ay yung nag-iisang noun, proper noun. At dito, ang proper noun, si Jesus Christ. Kaya yung our God, ang tinutukoy dyan, si Jesus Christ. Our Savior, ang tinutukoy dyan, si Jesus Christ din. No? Ang point natin dito, there is no doubt that the apostles were referring to a single person, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo as both God and Savior. So, dapat
Familiar tayo dito na ipaliwanag. Kung hindi man natin kayang ipaliwanag, at least dapat maliwanag sa atin yung turo talaga sa atin ng scripture pagdating sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sunod natin yung pang-anim na verse, Philippians 2:5-7. Sabi diyan, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Ito pong verse na ito ginagamit din ng mga kulto para sabihin hindi Diyos si Kristo. At ginagamit din natin, of course, dahil nasa scripture yan, para i-prove na si Jesus ay Diyos. O sino sa dalawang grupo ang nagsasabi ng totoo? So tingnan natin yung mga explanation. Paul clearly states here that Jesus Christ is both in the form of God and equal with God. Sabi diyan, he was in the form of God, did not count equality with God. So, ano pa mga malabo doon? No? Nasaan yung Diyos at kapantay ng Diyos? Paano mo pa iintindihin yon kung hindi ibig sabihin nun, si Jesus ay Diyos? Paano mo pa babaluktutin yon? No? Nasaan yung Diyos, kapantay ng Diyos? Paano mo pa iintindihin yon otherwise? Ganun talaga ka-deceiving yung cults, no? Kasi pinipilit nilang i-twist, no? Kahit yung malinaw na para ipaliwanag pa rin yung kanilang doktrina. Pero dito, maliwanag, no? Anong ibig sabihin ng form, salitang form? No? The term form here, all that makes a thing to be recognized for what it is. So pag sinabing form, yung Greek word na form, kung ano yun yung tinutukoy. For what it is. Okay? Hence, the form of God is spoken of. We must understand all those attributes which make the divinity known as such. Form of God. Pag sinabing form of God, lahat ng katangian na nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos, yun yung tinutukoy ng salitang form. Okay? Form of God, anyo ng Diyos. Okay? So, ang tinutukoy dyan, yung kabuuan ng pagiging Diyos. Hindi lang po isang bahagi ng pagiging Diyos ang tinutukoy na salitang form o anyo. Okay? Yung salitang anyo kasi sa Tagalog, limited kasi ang understanding eh. Diba? Sa atin, pag sinabing anyo, yung ano yung nakikita nating similarity, di ba? Halimbawa, yung anak mo, kamukha mo. Ibig sabihin, meron kang physical characteristics na kamukha ng sa anak mo, parang ganon. Okay? Pero dito sa Greek, hindi ganon ang paggamit ng salitang form. Ang paggamit ng salitang form dito, it refers to the understanding of who God is. All the attributes of God, okay, is the form of God. Yun yung kanyang yun yung kanyang kabuuan ng pagiging Diyos. Ang point lang dito, there is no doubt that Jesus Christ in his very essence is fully God. Nung sinabing ang Panginoong Jesucristo ay nasa anyo ng Diyos, ang tinutukoy doon, ganap siyang Diyos. Okay, hindi bahagi lang niya ay Diyos. Hindi yung 50% lang niya ay Diyos at 50% ay hindi. Kundi yung kanyang kabuuan niya, his very essence, his very substance, no, is fully God. He is in the form of God. Okay? And then discussin natin yung sinabing equality and then emptied himself. Sabi diyan, Jesus Christ did not empty himself of his divinity, rather he humbled himself by taking on human nature. Sabi dun sa verse, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. Sabi ng mga hindi naniniwalang Diyos si Kristo, o nakita mo, sabi dun sa talatan, sinabi ni Apostol Pablo, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. O di hindi na Diyos si Kristo na nagkatawang tao siya. Yun ang sabi ng iba.
Diba? Ngayon ang tanong, ano bang hinubad ng Panginoon dito sa talatang ito sang-ayon kay Apostol Pablo? Hindi po niya hinubad yung kanyang pagiging Diyos. Anong sabi po dyan? Hinubad niya yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, yung kanyang place, okay, the glory, no, na taglay niya, he gave that up. By how? Humbling himself. No? Nagkatawang tao siya. Pumunta siya sa mundo. Di ba? Naging tao siya. Nagkatawang tao siya. Okay, yun yung sinasabi dyan, ano? He did not consider equality with God something to be grasped. Kumbaga, he temporarily surrendered his status, no, of being there with God, no, in heaven. Siya ay nagpakababa. Yun yung tinutukoy po dyan. Actually, nasa verse yun eh. Sabi diyan, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. So, ang tinutukoy po niya na emptying ay yung pong humbling of himself by taking on human nature na nagkatawang tao, Panginoong Jesucristo. Okay? Maganda yung sinabi dun sa layman's systematic and biblical exposition ng ating confession. Sabi diyan, he was in the very form of God, yea, God from all eternity, but this equality which he had with God at God the Father, he did not hold on to, but became a man like us. Dahil sa plano ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan, kailangan mag-sacrifice ng anak. Kasi siya yung mag-accomplish, di ba, ng plano ng Diyos ng pagliligtas. At hindi ma-accomplish ng Panginoon yung plano ng Ama ng pagliligtas kung mananatili siyang kasama ng Ama. So, kailangan niyang isacrifice yan by humbling himself. Nagpakababa siya. Nagpasailalim siya sa Ama by taking on human nature. Nung nagkatawan ng Panginoong Jesucristo, may tinatawag yung mga theologians na state of humiliation. No? Yung state of humiliation, yun yung panahon ng Panginoon ay nandito sa lupa. At nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa, nagpakumbaba. No? Nagpasakop siya sa Ama. No? Nagpasakop siya sa kanyang Ama. Yun yung sinasabi po dyan. Pero hindi po ibig sabihin sinuko niya o hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Ang hinubad niya ay yung kanyang karapatan na nandun siya sa kasama ng Diyos sa kanyang luklukan. Iniwanan niya yun. No? At pumunta siya dito sa lupa para ialay ang kanyang sarili. Just imagine the sacrifice of the Son para magligtas ng mga makasalanan. No? At saka, yan ang pinakamagandang example ng humility. Diba? Yung hindi niya kinonsider yung sarili niya na higit kaysa sa iba. Kundi siya ay nagpakababa. So, kung gusto natin maintindihan yung ibig sabihin ng pagpapakababa, yan, tingnan mo yung ginawa ng Panginoon. Nagpakababa siya. Iniwanan niya yung kanyang glory sa heaven, di ba? He took upon himself human nature. Imagine siya yung creator, tapos nag-submit siya dun sa process ng creation. Siya yung nag-create ng process ng reproduction ng tao. Di ba? Ang Panginoon, di ba sabi natin, pinag-aralan natin ng nakaraan, God the Father created through the agency of God the Son. Ibig sabihin, si Jesus yung creator. Okay? Siya yung nag-create ng humans. Siya yung nag-create ng process kung paano magre-replicate ang humans. Pero, nung siya yung nagpakababa, nag-submit siya dun sa process na ginawa niya. Yun ang humility. Okay? At yun yung ginawa ng Panginoon. Yun ibig sabihin dito na he emptied himself. No? Hindi niya hinubad yung kanyang pagiging Diyos. No? Kundi nagpakababa siya by becoming human. Point, Jesus did not cease to be God when He became human. Tandaan natin yun. Nung Panginoon ay nagkatawang tao, hindi po naging tao na lamang siya. Nananatili siyang Diyos,
at tao. Tayo po bilang mga tao, isa lang ang nature natin, human nature. Pero si Jesus, dalawa yung nature niya, divine and human. Hindi pwedeng maghalo yon, hindi mo rin pwedeng paghiwalayin. Kasi hindi mo pwedeng paghiwalayin yung kung sino yung person. Eh. That's who He is. He's both God and man in one person. Hindi mo pwedeng babaklasin mo yung pagiging Diyos niya para maging tao lang siya. Hindi pwede. No? Pag-aaralan pa natin yan sa susunod na mga chapters ng ating confession, the dual nature of the Lord Jesus Christ. Pangatlo, the Son was active and existing with God prior to the incarnation. Ito pa rin yung Philippians 2:5-7. Ibig sabihin, nandun na ang anak bago pa siya nagkatawang tao. Sabi kasi ng iba, ang anak ay nilikha lang ng Ama para maging tagapagligtas. Diba? Wala naman talaga ang anak noon. Nilikha lang siya ng Ama para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Hindi po totoo yun. Kasi even before the incarnation, the Son was already there. He was active and existing with God the Father. Pansinin niyo po ito. It was Christ who emptied Himself. Tingnan yung talata, Philippians 2:5-7. Sino yung naghubad ng kanyang pagiging kapantay ng Diyos? Ang Ama ba? Ang naghubad sa anak? Sino yung nagsabi dyan na sino yung naghubad ng kanyang pagiging kapantay ng Ama? Yung anak. Diba? So, paano mo sasabihin na hinubad ng anak ang kanyang pagiging kapantay ng Ama kung hindi pa naman siya nag-i-exist bago siya naging human? Diba? Napaka-illogical nun. Jesus emptied Himself and not the Father who emptied Christ. Meaning, this is the action of the Son prior to His incarnation. Ibig sabihin, existing na ang anak bago pa siya nagkatawang tao. Hindi po nag-exist si Jesus nung kinrehit siya ng Ama. Yun ang tinuturo ng ibang grupo like Mormons, no? I think may variations sa Jehovah's Witnesses ng ganyang klaseng understanding. Hindi naman nag-exist si Jesus before. No? He was created by the Father. Kaya nga sabi, di ba, He was begotten by the Father. Ibig sabihin, nilikha lang siya ng Ama. Pero hindi. Paano mo sasabihin nilikha na bago nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos? Paano hubarin ng isa na hindi nag-exist ang isang bagay? Diba? Hinubad niya yun because He was already existing with the Father and the Holy Spirit bago pa siya nagkatawang tao. Yan ang turo ng doctrine of the Trinity. And then yung last verse natin for this afternoon, and for this topic, no, of Jesus as God or the Son as God is Isaiah 9:6 sa Old Testament. No? Ito, ginagamit din ito ng mga Jehovah's Witnesses para sabihin, okay, so, pipilit natin si Jesus ay Diyos, okay, tatanggapin natin si Jesus ay Diyos, pero hindi siya kapantay ng Ama. Mas mababa siya sa Ama. Okay, ito yung ginagamit nilang passage. Sabi dyan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon His shoulder, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, yan, Everlasting Father, Prince of Peace. So ito yung prophecy, no? Sa book of Isaiah regarding the Messiah. He will be born. Okay, tapos binigyan siya ng mga titles. Sabi diyan, Mighty God. O, di ba? Mighty God lang si Jesus. Hindi siya almighty. Yun ang sabi ng mga Jehovah's Witnesses. Dahil sa Old Testament, ang description pagdating sa might ng Ama, almighty. O dito, sinabi si Jesus, o sige sabihin na natin for the sake of argument, Diyos, mighty God lang siya, hindi siya almighty God. Yun ang sabi ng mga Jehovah's Witnesses. Okay? Eh, paano papaliwanag yung everlasting Father? Sino tinutukoy na Father? Kung hindi rin si Jesus Christ yan. No? O tingnan natin. Pansinin natin dito. No? Actually,
Itong verse na ito, even in the Old Testament, malinaw na tinuturo na ang anak ay Diyos. Hindi lang sa New Testament. Ito yung isa sa mga malinaw na verse sa Old Testament na tumutukoy na ang anak or si Jesus Christ ay Diyos. So let me give you some explanation. Number one, yung pong everlasting Father, di ba sinabi doon? Mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Yung pong everlasting Father is not to be confused with God the Father. So yung pong everlasting Father dyan, hindi God the Father ang tinutukoy. Okay? Kaya doon pa lang mali na agad yung ibang grupo na sinasabing hindi si Jesus yan. God the Father yan. Yung pong everlasting Father ay tumutukoy kay Jesus Christ. Okay? Maganda yung sinabi dun sa layman's exposition of the confession. Sabi niyan, the expression literally, as most acknowledged, is Father of eternity, which emphasizes His eternality and Him being Lord of time. So, ibig sabihin, yung term na everlasting Father, ang ibig sabihin niyan, tumutukoy ito sa eternality ng Son. Ibig sabihin, wala siyang simula, wala siyang katapusan. He is not created like the angels or human beings. Katulad siya ng Ama, eternal. Yan ay tinutukoy dyan. Jesus is the Lord of time. He is eternal. So, ibig sabihin ng hindi God the Father yung tinutukoy dyan, kundi the phrase itself points to the eternality of the Son. Okay? Actually, yung palamang eternality of the Son, nagpapatunay na si Jesus Christ ay Diyos, hindi tao. So, paano magiging eternal ang tao? Diba? Only God is eternal. Pag-aralan natin sa attributes of God. At dito, sinasabing, yung tinutukoy niya na eternal Father is Jesus Christ and His eternity, the Lord of time. Okay, second, the term Father here portrays the Son as a benevolent Father who protects His people, who is also the King. Hindi naman porket ginamit yung salitang Father, tinutukoy God the Father. Dito, nung ginamit yung salitang Father, ang ibig sabihin, benevolent Father, King. Diba? Sa Old Testament, the King is also called Father o Ama ng bayan, Ama ng bansa. The King is the Father of the nation. Kahit naman sa atin, di ba, tinatawag yung presidente na Father of the nation. Kaya yung dating presidente, ang tawag nila, tatay. Di ba? Kasi the highest ruler, the highest position as ruler of a nation, ang tawag natin talaga dyan, father. Kung babae naman, mother, di ba? So, ganun din po yung gamit dito. Yung salitang father dito refers to Jesus Christ as a benevolent father or king. Okay? Hari. Ang isa sa mga example niya sa Job 29 verse 16, ginamit din yung father para tukuyin yung Diyos. It was a father, or I was a father, si Yahweh, I was a father to the needy, and I searched out the cause of him whom I did not know. So, ginamit ni Yahweh yung salitang father para tukuyin yung sarili niya, pero ang point niya, ako yung benevolent father na nagbibigay ng pangailangan ng lahat ng aking mga nasasakupan o ng aking mga anak. Yun yung ibig sabihin ng term na father. Okay? Kaya yung everlasting Father doon, hindi God the Father. Yung everlasting Father dito sa Isaiah 9:6 ay si Jesus Christ, God the Son. And then yung pangatlo, at huli, yung mighty God. Okay? Mighty God is not a status lower than God the Father. Rather, it is equality with God the Father. Paano mo sasabihin, pareho yung mighty tsaka almighty? Magkaiba na nga ng spelling. Magkaiba ng spelling almighty tsaka mighty, di ba? So, kahit naman sa English language, di ba, yung almighty, mas mataas dun sa mighty. Ibig sabihin, merong kayang gawin yung almighty na hindi kayang gawin ng mighty. Parang ganun sinasabi nila. Kaya nung ginamit yung mighty God kay Jesus Christ, hindi siya kapantay ng Father na almighty. Kasi sa Bible, yung almighty, yung God the Father. Pag susundan mo yung logic nila, parang maniniwala na ako sabihin ng iba. Nalilito na yung iba, hindi ko na maintindihan, no?
Si Kristo ba talaga ay kapantay ng Ama, ng Diyos? Diyos din nga ba siya? Bakit dito sinasabi sa talatang ito? Ngayon, so ko ipakita sa inyo na si Isaiah din mismo, ginamit niya po yung same term or same phrase na mighty God para tukuyin si Yahweh. God the Father. Tingnan niyo. Sa Isaiah 10:21, sabi niya, a remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Yung tinutukoy pong mighty God dyan, si Yahweh. The God of Israel. The God of Jacob. Pero pansinin niyo, si Isaiah din mismo, na gumamit ng mighty God para tukuyin yung Son, yung Messiah, ginamit din yung mighty God para tukuyin si Yahweh. So, kung sasabihin nila na yung mighty God ay kay Jesus Christ lang yan, hindi sa Ama, paano yan? Diyan malinaw na yung mighty God, the God of Jacob. Sino ba yung the God of Jacob sa Old Testament? That's Yahweh. Diba? So, ibig sabihin, pantay. No? Pantay yung God the Son at saka yung God the Father. Because both terms referring to God, ginamit for both the Father and the Son. Kung nasusundan niyo po yung ibig sabihin. Okay, parehong term, ginamit para sa Messiah, sa Son, ginamit din para sa God the Father. So, ibig sabihin, pantay sila. They are both, they're equal, pagdating sa kanyang pagiging Diyos. Okay, hindi po mas mababa yung anak kasi mighty lang. At mas mataas yung anak kasi, yung Ama kasi almighty. Yan, lagi nilang ginagamit yan, yung passage na yan. Kung may kakilala kayong Jehovah's Witness, tanongin niyo, anong verse sa Old Testament na papatunay na hindi Diyos si Kristo? Yan ang sasabihin nila. Ang sasagot nyo, paano yung sinabi doon sa Isaiah 10:21? Sino yung tinutukoy doon? Si Jesus o yung Father? Father yun. Diba? Hindi si Jesus yun. Basag na agad yung argument nila na hindi magkapantay yung Ama at saka yung Anak. Alright, so dito na natin tatapusin, wala na tayong oras, itong discussion natin about God the Son. Kasi ito yung pinakamas controversial, Actually, yung the Holy Spirit as God, hindi na masyadong pinagtatalunan ng mga, ng mga theologians, kahit ng mga non-Trinitarian. Kasi para sa kanila, automatic ang Holy Spirit, hindi Diyos kundi power lang, Power lang ng Diyos. Pero sa susunod, Lord willing, papatunayan din natin gamit ang salita ng Diyos na ang banal na Espiritu ay Diyos. Kapantay ng Ama at kapantay ng Anak. At sila ay iisang Diyos. Okay. Tatlong persona ng nag-iisang Diyos, the doctrine of the Trinity. Okay, so meron po ba kayong question dyan sa mga pinag-usapan natin? Yung baka nalito kayo, hindi nyo naiintindihan. Huwag nyo na lang paulit kasi wala lang tayong time. May tanong po kayo dito sa mga diniscuss natin? So, ito yung mga key verses or supporting passages sa Biblia patungkol sa pagiging Diyos ng anak. Okay, so pag naintindihan natin ito at nagawa nating ipaliwanag gamit ang mga ito, we can defend, kaya nating ipagtanggol ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kapantay siya ng Ama, kapantay siya ng Banal na Espiritu. They are one God. Question? Clarification? Again, this is recorded. If you want to review it, pwede nyo namang balikan sa ating YouTube channel. Question? Clarification? Dapat wala nang malito, ha? Mamaya, nabalitaan ko si Kirjan, naniwala sa sinabi ng Jehovah. Magiging saksi ka na rin? Okay, so sige, magpahinga na muna tayo. I'm taking this silence as solid understanding. Pinag-aralan natin. Mamaya, mga 3:30, mag-start tayo ng ating service. Salamat.